Nakakapagtaka bang sinabi ng Rusya na nasakop na nila ang Pokrovsk simula Disyembre? 2 linggo na ang lumipas, pero patuloy pa ring inaatake ng Rusya ang Pokrovsk. Kung di natin alam ang totoo, masasabi nating nagsisinungaling ang Kremlin sa pagbagsak ng lungsod. Nakatayo pa rin ang Krovsk at bigo pa rin ang mga pag-atake ng Rusya tulad noong Disyembre. Sinubukan ng puwersa ni Vladimir Putin ang biglaang pag-atake sa Pokrovsk para tapusin ang matagal ng ipinahayag na pananakop ng Kremlin. Handa ang Ukraine kaya agad nilang napabagsak ang pag-atake bago pa ito magsimula. Sa pinakabagong ulat mula sa harapan na inilathala ng Euromaidan Press, ibinunyag ng outlet na ipinapakita ng geolocated na mga footage na isang buong hanay ng mga Ruso ang nagtangkang sumalakay sa Pokrovsk. Hindi nakalayo ang hanay na iyon. Umabot lang sila ng halos 1 kilometro o mga 0.62 milya mula sa lugar kung saan sila nagtipon. Naroon na ngayon ang mga labi ng isa pang nabigong pagsalakay ng mga Ruso. Lalo pang masama para sa Russia, hindi ito kabilang sa mga karaniwang utos ni Putin para sa Pokrovsk. Nakasakay sa mga motorsiklo ang mga sundalong Ruso, pero napulbos pa rin sila ng mga drone ng Ukraine na nag-aabang sa pagdating nila. Akala ng Russia ay lihim ang kanilang pag-atake, pero nahulog lang ang mas marami nilang sundalo sa bitag na mahusay na inihanda ng Ukraine. Matalino ang ideya ng Russia para sa kanilang lihim at mabilis na pag-atake. Sa mga nakaraang linggo, nabigo silang makapasok sa Pokrovsk. Sa hilaga ng tren papuntang lungsod, kailangang kontrolin ng Ukraine ang linyang tren. Ayon sa ulat ng New Voice of Ukraine, noong Nobyembre 21 tungkol sa isa sa mga nabigong pag-atake ng Russia. Ang pagpapanatiling bukas ng linyang tren ay nagsisiguro na may daan pa rin ang Ukraine papasok sa Pokrovsk. Iyon ay magsisilbi para sa mga susunod na paglaya, pati na rin bilang ruta ng pagtakas para sa mga sundalong kasalukuyang nagtatanggol laban sa Russia. Noong huling Nobyembre, iniulat ng bagong tinig ng Ukraine na binago ng Ukraine ang kanilang mga taktika sa depensa sa lungsod sa pamamagitan ng pagdaragdag ng bilang ng mga crew ng unmanned aerial vehicle or unmanned aerial vehicle na nag-ooperate sa mga pangunahing lokasyon tulad ng riles ng tren sa Pokrovsk. Naramdaman ng Russia ang epekto ng pagbabagong estratehiya sa kanilang biglaang pag-atake. Pero babalikan natin yan mamaya sa video. Una, kailangan munang isagawa ng Russia ang kanilang pag-atake. Matapos nilang mapagtanto na walang nararating ang kanilang mga sundalo, pinili ng Russia na gawing target ang kanlurang bahagi ayon sa direksyon ng linya ng tren. Lalampasan ng tuluyan ang linya ng tren at sa halip ay uusad ang mga puwersa ng Russia patungo sa pamayanan ng Roshina na nasa labas ng Pokrovsk. Sa una, mukhang matalino itong paraan dahil sa ilang dahilan. Hindi na rin itinatapon ng Russia ang mga sundalo nila sa parang gilingan ng karne sa riles ng tren. Ang matagumpay na pag-atake sa Roshina ay tumutulong sa Russia na mas mapalapit sa paghiwalay ng mga hilagang rehiyon ng Pokrovsk na hindi pa nila nasasakop. Tataas ang presyon sa Pokrovsk dahil maaring mapanganib ng Russian soldiers ang supply routes ng Ukraine. Sumusugod mula bagong tipunan para mas palakasin ang pag-atake sa lungsod mula sa iba't ibang panig. Ayon sa Euromaidan Press, pangunahing layunin ang pagpapaatras sa mga Ukrainian. Desperado ang Russia na iwasan ang direktang labanan sa lungsod na nagdulot ng maraming patay sa kanilang tropa dahil sa Ukraine. Simula ng utusan ni Putin ang pagsakop sa Pokrovsk, mas pinili ng Russia na magbase muna sa kalapit na baryo bago palibutan ang Pokrovsk upang mapilitang umatras ang mga tagapagtanggol ng Ukraine dahil sa kakulangan ng supply at tropa. Binabantayan ng ikapito Rapid Response Corps ng Air Assault Forces ng sandatahang lakas ng Ukraine ang sitwasyon sa Roshina at paligid nito. Kinailangan pa ng telegram para ipaliwanag ang paraan ng mga Ruso at ang tugon ng Ukraine sa sitwasyon sa Pokrovsk. Pinakamalaking aktibidad ng kalaban sa kanlurang labas ng lungsod. Gamit ang ika-76 Air Assault Division, sinusubukang makalusot patungong Roshina. Hilagang kanluran ng Pokrovsk, plano nitong umusad ng sabay-sabay sa iba't ibang direksyon. Ayon sa ika-7 Rapid Response Corps, kinokontra ng mga puwersa ng depensa ang mga tangkang ito sa pamamagitan ng pagputol sa mga posibleng ruta ng paggalaw ng kalaban at pag-atake sa kalaban gamit ang mga magagamit na puwersa at kagamitan. Partikular na ang artillerya at first-person view drones, dagdag pa ng corps. Ang pagputol ng mga ruta ang mahalagang punto sa pahayag na iyon. Matindi ang epekto ng ginawa ng Ukraine. Nadurog nila ang sorpresang atake ng Russia. Hindi mapipigilan ang pag-atake bago ito magsimula. At tiwala ang Russia na alam nila lahat para sakupin ang Roshina. Sa halip na magpadala ng mga armor, gaya ng mga tangke at sasakyan, para sa isang mekanisadong pag-atake na madaling mapapansin,
at mas madaling masusupo ng Ukraine, pinili ng Russia ang ibang paraan. Maaaring gumana ang pagpapadala ng mga sundalo na naglalakad, pero magiging mabagal din yon. Ang mabagal na paglapit sa Roshina ay magbibigay ng mas maraming oras sa Ukraine para tumugon at magdudulot ng mas maraming kaswalti. Hindi kayang tiisin iyon ng Russia, lalo na't ang gantimpala ng kanilang biglaang pag-atake ay ang pag-angkin ng isang baryo na 35 kilometro lang ang layo o mahigit 217 milya mula sa mga bahagi ng Pokrovsk na kasalukuyang okupado ng Russia. Kailangang mabilis ang pagsalakay para matakpan ang distansyang kailangang lakbayin ng mga puwersa ng Russia at kasabay nito ay makapaghatid ng sapat na sundalo sa Roshina upang makapagtatag ng posisyon ang Russia sa baryo. Mas maganda kung maiiwasan ng karamihan sa mga sumasalakay na mapasabog ng first-person view drone ng Ukraine. 2 sasakyan lang ang pwedeng gamitin ng Russia para sa trabaho, motorsiklo at buggy. Malinaw ang dahilan kung bakit ginagamit ang mga buggy dahil mas madaling imaniobra ang mga ito kumpara sa mga tangke at armored na sasakyan kahit na hindi sila gaanong nagbibigay ng proteksyon. Kaya magsakay ng ilang sundalo bawat buggy basta makaiwas o makatakas sa Ukraine drones. Medyo malaking palagay iyon. Pero laging handa ang Rusya na sumugal ng ganito kung may tsansa. Silang makapasok sa posisyon ng Ukraine gamit ang mga sasakyang mura lang palitan. Kung masira man ito pati na ang mga sundalong sakay nito, maaaring mukhang mas nakakalito ang pagpili ng motorsiklo pero mas mabilis at mas madaling imaniobra ito kaysa sa buggy. Mabilis ang mga motorsiklo at kaya nilang gumawa ng mabilis na liko na pwedeng makatulong sa mga sakay nito na makaiwas sa mga drone ng Ukraine. Iyan ang teorya ng mga Ruso. At ito ang isinagawa ng bansa sa halos buong 2025. Ang mga unang ulat tungkol sa tuloy-tuloy na paggamit ng Russia ng mga motorsiklo ay mula pa noong Abril, kung kailan isinulat ng Cable News Network na pinili ng Russia ang ganitong uri ng sasakyan bilang pinakaangkop para makaiwas sa mga drone ng Ukraine. Mukhang tiwala ang Russian Defense Ministry sa bagong ideya nito. Ibinahagi ng ministeryo sa Telegram ang mga larawan ng sundalong nagsasanay magmotorsiklo. Bagamat hindi kasing impressive ng presentasyon ang video. Habang malakas ang tugtog, makikita ang sundalong Ruso na dahan-dahang umiikot sa truck. Bagamat isinama ang ilang maliliit na talon, ipinapakita ng mga pagsabog sa paligid ng sundalo ang layunin ng Russia. Makakaiwas sa kamikaze first-person view drone ng Ukraine ang mga motorsiklo kung may madaanan silang truck. Ayon sa Cable News Network, halos 1 taon nang ginagamit ng Russia ang mga motorsiklo bago lumabas ang video. Noong Abril 2025, mas madalas pa ang mga ganitong insidente, ngunit naging karaniwan na ang paggamit nito. Ayon sa Institute for the Study of War na ibinahagi ng Cable News Network, ipinapakita sa video na bumubuo ang militar ng Russia ng taktikal na doktrina para sa sistematikong opensiba. Ayon sa ESW, gumagamit na sila ng motorsiklo at posibleng maglabas pa ng mas marami. At minsan gumagana ang sistema. Noong Mayo, iniulat ni dating Forbes military contributor David Axe na nasakop ng tropang Ruso gamit ang motorsiklo ang bahagi ng trintsera sa labas ng Pokrovsk. Ang pag-usad ng frontline ng halos 1 milya ay nagtagumpay hindi dahil sa galing ng mga nagmomotorsiklo, kundi dahil sa aksidenteng naiwan ng Ukraine ang mahinang bahagi ng kanilang linya malapit sa Malinivka. Sa kanilang kredito, sinamantala ng mga Ruso na nagmomotorsiklo ang mahinang bahaging ito at nagawa pa nilang malampasan ang isang kontra-atake ng Ukraine. Gayunpaman, mukhang ang tagumpay na ito ay isang pagbubukod at hindi karaniwan. Ayon sa ulat ng Cable News Network, nakausap nila ang komandanteng Ukrainian na si Andriy Ochanash na tinawag ang motorcycle assault ng Russia na banzai attacks. Bakit? Bagamat mabilis ang mga pag-atake, nakakasama rin ito sa panig ng Russia at nagpapakita rin ng problema ng bansa sa kanilang mga kagamitan. Mabilis silang umuusad at nakakalusot sa likod ng mga linya. Paliwanag ni Ochanash kung bakit gumagamit ng bisikleta ang Russia. Gayunpaman, ang mga bisikletang ito na inaasahang mahusay kontra drone ay hindi naman talaga epektibo. Malaki ang pagkalugi ng Russia dahil natatamaan ang kanilang hindi protektadong tropa habang sumusugod. Kaya mataas ang bilang ng nasasawi para sa pansamantalang epekto ng mga biglaang atake gamit ang motorsiklo. Handang bayaran ng Russia ang presyong iyon kung ang ibig sabihin nito ay makapagtayo sila ng posisyon sa Roshina at ang posisyong iyon ay magagamit ng Russia para pagtibayin ang mga tagumpay na kanilang nakamit. Sa timog ng Pokrovsk, ginagamit ang mga rehiyong iyon bilang base para sa pag-atake sa hilaga ng lungsod. Kung may isa pang baryo na madagdag, lalo pang lalakas ang pag-atake ng Russia. Nagpasya na, iwasan ang riles at ipadala ang mga bisikleta sa Roshina.
Hindi naman ganap na ignorante ang Russia sa panganib nito. Gayunpaman, inakala nitong sapat na ang pagdating ng matagal at mabait na kaibigan ng Russia sa mga digmaan para tanggapin ang biglaang pag-atake nito mula sa panganib ng pagsakop sa baryo hanggang sa malapit ng tagumpay. Dumating na si General Taglamig sa Ukraine at nagdudulot ito ng ilang problema. Kahit na nasa medyo maayos na kalagayan ang kalsada papuntang Roshina na nagsilbing isa pang biyaya para sa mga tropang motorsiklo ng Rusya. Ang pagdating ng madilim na taglamig sa Ukraine ay naging mahalaga para sa Rusya, lalo na kapag bumababa ang malamig na hamog at ulap sa labanan. Limitado ang kakayahan ng first-person view at reconnaissance drone ng Ukraine, kaya nahihirapan silang matukoy ang papalapit na sundalong Ruso. Ginamit na ito ng Rusya noon, tulad ng nakita natin noong huling Nobyembre. Iniulat ng Forbes na napahinto ang ilang drone ng Ukraine dahil sa taglamig noong Nobyembre 28. Ipinaliwanag ng outlet ang mga delikadong problemang dulot ng taglamig sa mga unmanned aerial vehicle na ito. Nagiging mas mahirap silang kontrolin kapag masama ang panahon, lalo na kapag may ulan, niyebe o pabago-bagong hangin na nakakaapekto sa matatag na paglipat. Sinulat ito ni Vikram Mittal, contributor ng Forbes. Dahil maliit ang mga drone na ito, limitado lang ang kanilang inertia, kaya kahit katamtamang lakas ng hangin ay maaaring itulak sila palayo sa kanilang direksyon o magdulot ng tuloy-tuloy na paggalaw. Kailangang itama ng operator. At bahagi lang ng problema ang visibility. Pagdating ng taglamig, ang laki at bigat ng mga drone ng Ukraine na kapaki-pakinabang tuwing mainit ay nagiging sagabal sa mga unmanned aerial vehicle. Pakiramdam ng Rusya ay may advantage sila dahil nahihirapan ang puwersa ng Ukraine sa Pokrovsk. Ang laki ng opensiba ng Rusya sa lungsod ay napilitang magdepensa ang Ukraine sa parehong hilaga at kanlurang bahagi ng Pokrovsk sa hilaga ng lungsod, at pati na rin ang mas malawak na urbanong lugar na nasa labas ng Pokrovsk, na isa ring problema na kailangang tutukan ng Ukraine gamit ang mga sundalo at kagamitan. Ang laki ng operasyonal na pasaning ito ay nagdulot ng mas manipis na depensa ng Ukraine sa Pokrovsk kaysa dati, na posibleng lumikha ng mga puwang na parang sadyang ginawa para samantalahin ng biglaang pag-atake gamit ang mga motorsiklo. Kaunti lang ang magagawa ng Ukraine dahil mas marami ang sundalo ng Rusya sa Pokrovsk, 8 beses kaysa sa mga tagapagtanggol ng Ukraine. Sa ilang bahagi ng lungsod, may mga hindi pabor sa Rusya. Ang taglamig na pabor sa Rusya ay nagdulot din ng ilang problema. Ayon sa ulat ng Euromaidan Press, ang pagsisimula ng panahon ng taglamig ay isang hadlang sa mga pagsisikap ng Rusya dahil sa kabila ng presensya ng mga linya ng puno sa tabi ng mga kalsada, wala silang naibibigay na pagtatago sa ngayon. Kapag umuulan ng niyebe, mas madaling makita ng mga drone operator ang maliliit na sasakyan tulad ng buggy at motorsiklo. Ayon sa outlet, baka hindi kasing laki ng inaasahan ng Russia ang problema ng mababang drone visibility para sa Ukraine dahil bukas ang kalupaan, kailangan itong tawirin ng mga tropang motorsiklo. Mahalaga ang bilis para sa mga sundalo ng Russia upang maabot ang Roshina at magtatag ng posisyon bago dumating ang mga first-person view drone. Malaki rin ang pagkawala ng tropa ng Russia sa Pokrovsk, kahit na mas marami sila sa tao. Ayon kay Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine, nawalan ang Russia ng mahigit 25,000 sundalo noong Oktubre. Karamihan ay namatay sa Pokrovsk. Bumaba ang pagkalugi ng Russia sa rehiyon ngayong taon, pero malaki pa rin ito. Ayon sa The Guardian, tinatayang 15,000 sundalong Ruso ang nawala noong Enero ayon sa Ukraine. Ayon sa ulat ng Center for European Policy Analysis noong Nobyembre, 6,700 hanggang 800 kada araw ang nalulugi sa Russia sa Pokrovsk, kaya unti-unti silang nababawasan ng kalamangan. Mukhang pumapabor pa rin sa Russia ang sitwasyon at tila kumpleto na ang lahat ng kailangan para sa isang matagumpay na biglaang pag-atake. Mayroon lang isang problema para gumana ang biglaang pag-atake. Kailangan mabigla ang iyong kalaban sa pag-atake. Bumagsak ang maingat na plano ng Russia dahil alam ng Ukraine ang eksaktong plano nila sa direksyon ng Roshina at may nakahandang bitag para sa mga kawawang sundalong nakasakay sa motorsiklo na malapit nang sumalpok diretso sa bitag na yon. Ayon sa Euromaidan Press, ipinakita ng geolocated footage mula Roshina na agad natukoy ng Ukrainian drone operators ang pag-atake ng Russia habang nagsisimula pa lang ito. Hinayaan ng Ukraine ang pag-atake. Binigyan ng oras ang mga motoristang Ruso na umabante ng halos 1 kilometro. Pinayagan lang iyon para makapwesto ang mga drone ng Ukraine. Maya-maya, pumasok ang nangungunang sasakyan ng mga Ruso sa kill zone ng Ukraine.
Tinarget agad ang sasakyan. Nagdulot ng kaguluhan habang sumugod ang mga drone ng Ukraine sa mga umaabante ng Russia na bugi at motorsiklo. Hindi nagawang ibigay ni General Taglamig ang lamig na kailangan ng Russia, kaya hindi napigilan ang first-person view drone ng Ukraine. Sa halip, sunod-sunod umatake ang mga drone, madalas ilang beses sa bawat target, hanggang masira ang bawat sasakyan ng Russia. Wala pang 1 milya mula sa kanilang staging area. Makikita sa karagdagang footage na sabay-sabay na sunog ang lahat ng sasakyan. Patunay ng sabay-sabay na pag-atake ayon sa Euromaidan Press. Ayon sa outlet, ang footage ay dagdag ebidensya na hindi nabigla ang Ukraine sa pag-atake ng Russia. Ang tinatawag na sorpresa ay hindi talaga sorpresa dahil malinaw na naghihintay ang mga drone ng Ukraine sa mga sasakyan ng Russia. Dahil hindi laging napapatay agad ng drone attacks sa unang subok. Maraming nasirang sasakyan, ang patunay na 2 dosenang Ukrainian drone ang nag-abang sa pag-atake. Kaya walang Russian unit ang nakarating sa Roshina. Ayon sa Euromaidan Press, may ilang takot na sundalong Ruso ang nakaligtas ngunit hindi na nagpatuloy. Walang maayos na pag-atras, lalo na sa pagpapatuloy ng paglusob sa Roshina. Nagpadala ang Ukraine ng first-person view drone para tapusin ang natitirang sundalong Ruso. At lahat sila ay na-neutralize bago pa makabalik sa base at makapagbabala sa iba tungkol sa kill zone sa Roshina. Ang mga numero ay nagpapakita ng kabiguan ng Rusya. Nawalan sila ng 10 sasakyan at halos 40 sundalo matapos ang biglaang pag-atake. Anumang pagtatangka na tapusin ang isang outflanking maneuver sa pamamagitan ng Roshina ay nauwi sa wala. Mas mulat na ngayon ang Ukraine sa mga tangkang iwasan ng Rusya ang mapanganib na tren para maghanap ng ibang daan papasok ng Pokrovsk. May 2 pagpipilian na ngayon ang Rusya. Ipagpatuloy ang mga pag-atake na nagdudulot na ng malaking kawalan ng mga sundalo nito o ituon ang pansin sa ibang bahagi ng linya sa harap ng Pokrovsk. Malamang na alam nilang nandoon din ang mga drone ng Ukraine na maghihintay sa kanila. Ang nakikita natin dito ay muling pinatutunayan ng Ukraine na ang mga pahayag ng Russia tungkol sa pagbagsak ng Pokrovsk ay napaaga. Patuloy na ipinagtatanggol ang lungsod at daan-daang sundalong Russian ang nalalagas araw-araw, pero lalo pang gumaganda ang sitwasyon para sa Ukraine matapos muling biguin ang matinding pag-atake ng Russia sa Pokrovsk. Hindi lang Ukraine ang nahihirapan, pati linya ng Russia, kahit maraming sundalo, ay nagpapakita na ng kahinaan. May mga puwang na sinasamantala, kaya nabawi muli ng Ukraine ang ilang teritoryo sa lungsod na sinabing nawala na ng Russia noong Disyembre. Noong Disyembre, 13 araw, bago ilathala ng Euromaidan Press ang ulat. Ukol sa nabigong sorpresang pag-atake ng Russia, ibinunyag ng Ukraine Inform na nagawang mabawi ng mga puwersa ng Ukraine ang isang bahagi ng hilagang Pokrovsk na may sukat na humigit kumulang 16 na kilometro kwadrado o mga 61 na milya kwadrado. Ipinapakita nito na kahit ang mga bahagi ng Pokrovsk na sinakop ng Russia ay hindi nila kayang ipagtanggol ng matagal. Nag-post sa Facebook ang Task Force East ng Ukraine para ideklara ang paglaya ng teritoryo. Ayon sa unit, napigilan ng Ukraine ang 18 sa 19 na pag-atake ng Russia sa Pokrovsk noong Disyembre 13 at ang natitira ay kasalukuyang nilalabanan. Patuloy ang aktibong aksyon ng sandatahang lakas ng Ukraine sa Pokrovsk-Minarad agglomeration para muling mabawi ang mga teritoryo. Kabilang sa mga hakbang na ito, ang pagpapabuti ng operasyonal na sitwasyon, pagsasagawa ng mga lokal na operasyon upang mapaalis ang kalaban mula sa ilang teritoryo, at paglikha ng mga kondisyon para sa susunod na mga maniobra ng ating mga puwersa. Maaring hindi kasing walang pag-asa ang sitwasyon sa Pokrovsk gaya ng sinasabi ni Putin. Napipigilan ng Ukraine ang pag-atake ng Russia at nababawi ang mga teritoryo. Ang isang lungsod na sinasabing hawak ng Russia ay isa pa ring aktibong lugar ng labanan. Ayon sa ulat, 40 sundalong Russian ang napatay sa bigong pag-atake at daan-daan pa ang namamatay sa kanilang tropa araw-araw. Unti-unting nabubuwag ang kwento ng Kremlin tungkol sa pananakop sa Ukraine. Ang insidente sa Pokrovsk ay maliit na halimbawa ng nangyayari sa buong linya ng labanan sa digmaan sa Ukraine. Ang hukbo ng Rusya ay nababasag mula sa loob habang ang Ukraine ay lumalaban pabalik laban sa mga pagod na sundalong Ruso at wasak na lohistika. Alamin pa ang iba sa aming video at huwag kalimutang mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa mga pinakabagong kaganapan sa direksyon ng Pokrovsk. At maraming salamat, gaya ng dati, sa panonood.